Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Sa piging na handog niya sa atin, ialay ang awitin. Sa piging na handog niya sa atin. Mga panalig, simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu o ipang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinuga ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananatiling batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin ng mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisarain ko ang karunungan ng marurunong at mapapawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong ng mga eskriba, ng mahuhusay na debadista sa daigdig na ito? Ipinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral. Ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristo'y ipinako sa krus, isang natitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas ng higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamalagit walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang mga matatalino ay nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nang nagbangon ang 10 dalaga na inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman kami ninyo ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat. Tugon ng matatalino, mabuti pa ay pumunta muna kayo sa nagtitinda ng bumibili at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ng 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipiningid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon sila, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong pakiramdam? Kumusta po ang inyong mga pasyente? Yan po mga nasa ospital, yan po mga nasa bahay. Yun po mga tagapagbantay, yung mga medical staff at non-medical staff. Pati na po kayo mismo mga may sakit. Hindi po muna namin naiisa-isa ang inyong mga pangalan, pero kayo po ay kasama namin dito sa ating pananalangin para po sa misa ng kagalingan ito. Ngayong araw po ay ating pinagdiriwang ang kapistahan, ang memorial din ng ating kilalang patron si San Agustin. Kahapon po ay pista ng kanyang nanay. Sabi nga po, kung ang anak mo ay si San Agustin, talagang hindi malayong ikay maging santo rin. Dahil po sa hirap na dinanas ng kanyang ina sa pagpapalaki sa kanya. Sabi nga po ay 17 years of intensive prayer dedicated to her son. Ganun po, at siya nga po ay tumangis ng kung ilang beses para sa kanyang anak dahil nga po sa kanyang nararamdaman. At sinasabi pong si San Agustin ay man of the world. Ano ibig sabihin? Dinanas po niya ang lahat po ng maaaring danasin dito sa mundo, maging ang kamunduhan. At kagaya po sa unang pagbasa, tinatanong, ano ba ang maaaring ialok sa iyo ng mundo? Lahat naman ng ito ay huwad. At matapos nga po, si San Agustin ay nagkaroon ng conversion. At siya po ay naging napalaking impluensya sa sinaunang simbahan bilang obispo. Siya may akda ng maraming isinulat tungkol po sa teolohiya at ang kanyang pananaliksik para po sa Kristyanismo sa buong mundo. Ang kanya pong mga naging salaysay ay ginawang batayan para po sa ating pananampalataya. Ang dati hindi mapakaling espiritu sa kanyang pagkabinata ay siyang ginamit ng Diyos para maging lakas at tatag patungo sa isang espiritual na pagbabalik loob. Kanyang buhay po hindi mapayapa. Sabi nga po, my heart is restless until it rests in you, my Lord. Walang humpay po niyang hinahanap. Ano ba ang katotohanan? Hanggang siya po ay nagpabinyag sa edad na 33. Naordinahan po bilang pari at kalaunan ay naging obispo pa ng Hippo. Naging isang pinakadedikadong pastor sa kanyang kawan. At naging premyadong santo po ng ating mahal na simbahan. Dito naman po tumuo tayo sa ating mabuting balita. Kumusta po kayo? Gising pa rin po
mag-aalas 12:30 na. Di bali po, sa susunod na Martes, hindi na lang po Radyo Veritas ang gigising sa inyo. Si Jose Marichan na. Dahil nga po ay bare months na. Yan, naabutan na po ba kayo ng lobat, mga kapanalig, na sa gitna ng daan, na walang kayo ng baterya sa inyong mga cellphone habang bumabiyahe papuntang opisina, bumabiyahe papuntang eskwelahan, o kaya meron kayong napaka-importanteng bibisitahin o napaka-importanteng imi-meet up na hindi kayo magkita kasi nalobat ka. May importante kang isasubmit online. Good luck na lang po sa mga nalolobat o empty bat dahil hindi kayo nakapag-charge. Sana all po ay may power bank kung iisipin ninyo sa ating buhay. Ano ang ating charge? Ano ang ating power bank? Yan, kayo naman po ay winawarningan, di ba? Meron pong indicator ang inyong mga cellphone na 10% na lang, 50% na lang. Ito'y nagfa-flash. Kayo ay na-notify, you are running on low battery o kaya empty battery. Kaya pag may pagkakataon, bago umalis ang bahay, ito inyong charge. Kundi man kayo ang magdadala ng charger pamalit dito. Pero po sa ating pananampalataya, kung ito ay charge gaya ng cellphone. Sa ating pumabuting balita, sabi nga po, be prepared. Dapat laging handa. Saan niyo po ba naririnig, sa inyo naiisip pag sinasabing laging handa? Ito po ay ang mga Boy Scouts. Yan po ang binili ng founder na si Robert Baden-Powell, yung tagapagtatag po ng Boy Scouts. Kanya pong sinulat na dapat ay laging handa sa katawan, sa isipan para magawang mabuti ang mga tungkulin. At kagaya po na nasaksihan natin sa ating ebanghelyo ngayon tungkol sa 10 birhen, ang pagiging handa o ang kahandaan para sa anumang agarang aksyon. Sinasabi po nito sa atin, ang Diyos ay dumarating sa pinakahindi natin inaasahang panahon sa ating buhay. Kaya tinihikaya tayo na laging maging handa parang mga Boy Scout. Dahil pag dumating ang Panginoon, pag dumating po ang bridegroom o ang kinakasal na lalaki, wala tayong maaring pwedeng gawin, kundi ang sumama sa Kanya. Ang sinasabi po ditong ikakasal na lalaki ay si Jesus. At ang ating pong pinag-uusapan na pagdating ay yung ikalawang pagdating. Kaya po tayo sinasabing magbantay, mag-antabay, dala ang ating mga lampara ng pananampalataya. Sa ating pong araw-araw na buhay, marami po tayong kinakalaban, binabata na paghihirap, many challenges na pati pong ating pagiging banal ay at stake. Tayo po ay tinutukso. Pero dapat hindi po mawala ang ating focus sa Diyos at laging tatandaan kung bakit tayo naririto. Dahil sa dulo po ng lahat tayo po'y huhusgahan. At bagat nakakaalarma po ang ebanghelyo ngayon, lalo na sa mga taong hindi naman tunay na nagtatrabaho ng maayos. Pero lahat po tayo ay dapat maging handa. Dahil alam po natin na tayo ay may tungkuling dapat gawin. Kagaya po ng 5 birheng sanay o matatalino at ang 5 birheng hindi. Pag ito po ay titingnan sa ating pananampalataya, handa ba tayo sa ating pagdarasal, pagtulong sa ibang tao, ano pa bang okasyon ang hinahanap natin? Dahil po sa ating pananampalataya, gaya po ng lampara ng langis, gaya po ng cellphone na charge. Kagaya po na sabi ko kanina, paano po pag nag-brown out mamaya at lobat na kayo, hindi na kayo makakapag-charge? Huwag po natin ihintayin sa buhay natin na wala na tayong magagawa. Hindi na tayo makakapanumbalik sa Diyos, bagamat lagi siyang naririyan. Wala na ba talagang magagawa? Dahil kapag tinawag na tayo ng Diyos, tayo ay susunod na lamang. At yung mga nawawalan ng baterya, laging iniisip na, maaari namang mag-charge mamaya o bukas. Paano kung wala ng pagkakataon? Maaari namang magbago ngayon o bukas. Paano kung wala ng pagkakataon? Nais tayong sagipin ng ating Diyos at binibigay sa atin ang katubusan. Pero hindi naman natin sabihin, Lord, hintay lang. Kaya ko pa ito mag-isa. Maliwanag po na sinasabi ng Diyos na tayo ay tumungo sa Kanya, na itoon ang ating puso at buhay sa Kanya. Gaya po ng nabanggit ko kanina, sinabi po ni Baden-Powell, yung laging handa.
Hindi lamang para makasurvive ang mga scouts, pero naihanda rin sila nito na harapin ang anumang hamon ng buhay sa kanila. Kaya nga po sumasaludo tayo sa mga scout. Nawa tayo pong lahat ay maging laging handa sa anumang nais sa atin ng Panginoong Diyos. Tayo mga panalig ay dapat laging gising, dalaan lang para ng pananampalataya sa ating pagsalubong sa Diyos. Gaya po na ginawa ni San Agustin, bagamat sa kanyang kabataan ang kanyang puso ay hindi malaman kung saan tutungo. Naging isang tao ng mundo, man of the world, pero kalaunan siya pa rin ay nagbago, dininig ang pagtawag ng Diyos. Naway maging ganun ang ating mga puso. It has been restless until it found in you na laging gulong-gulo ang ating mga puso hanggang masumpungan ng ating Diyos. Amen. Pinaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayong maging matalino at nagbabantayang habang iniintay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Panalangin natin ang mundong Kanyang iniligtas at ang ating dalangin, banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan naway munawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwin ng mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan sa kating nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Noon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkos kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga nanghihingalo naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya na walang hanggang karunungan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapalagay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabiyanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin at pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito sa pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran sa pagiging maasahan sa panunungkulan kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang taga-pangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin ng kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, itatasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tagapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalood ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga relihiyoso, misyonero at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw, kawad mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawano at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ni Maria, Birhen na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, si San Pablo at ng tanang mga banal, si San Agustin, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang pakinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpapabanalawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumatanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, taglayin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
pumapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa balig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Kaya din ipinapanalangin natin ating mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinapagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunahan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nanababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema na pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alimin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihili namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinirang namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran naman tayo makapangyarihang Diyos ng kapayapaan, ng loob at mapayapang buhay. Amen. Cantum sacramentum venerem cervi et antiquum documentum abocedat intui Desde fides suprema
mula sa langit. na naglalamang sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo, O Diyos na sa ilalim ng kamangamangang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alala ng hirap at sakit. Ipagkaloob mo sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo na mga magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissimo. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalahating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentos Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami